Banata 561. Bakit hindi ka lumabas para makipag-usap sa iyong lolo bago siya umalis? Lisbeth. Akala ko ikaw na. Wala sa bahay ang mga babae. Hindi sumagot si Jared kay Josephine habang nakatingin kay Lisbeth na pinag-uusapan. Kapag nakita niya ako, papauwiin niya ako, sabi ni Lisbeth na nakangisi. Ayokong gawin iyon. Walang magawang umiling si Jared. Siguro dapat, hindi mo ako sinasagot. Jared, pagmamataas ni Josephine. Saan mo balak pumunta? May auction para sa mga antik sa Jadeboro. Si Mr. Grange ay magiliw na nagpaabot ng imbitasyon sa akin. Mukhang masaya. Gusto naming sumama. Thrilled Josephine. Sasama kami. Pagtibay ni Lisbeth. May mga kaibigan ako sa Jadeboro. Magpapagaling tayo doon. Napatingin si Jared sa kanila. Ang hinala na binalak nilang itag sa sandaling marinig nila ang plano. Nagsimulang bumulaga sa kanya. Hindi ako nakikisali. Sabihin mo sa lolo mo yan kapag nakita mo siya bukas. Nang walang iba, salita. Nawala si Jared sa kanyang kwarto. Si Luca, ang tapat na tanod ni Walter, ay dumating sa tirahan ni Jared ng maaga kinaumagahan. Nang huminto ang sasakyan, sabay na bumungad sina Lisbeth at Josephine. Sina Jared at Luca lang. Nagpalitan ng walang magawang tingin bago pumasok ang una sa kanila. Bahagyang natigilan si Walter nang dumating si Luca kasama si Josephine at ang kanyang apo sa kotse. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi at ngumiti lang sa kanila nang walang sinasabi. Bilang tirahan sa kanyang mahihinang mga kasukasuan. Si Walter ay inalok sa upuan ng pasahero habang si Jared ay pinilit. Sa pagitan nina Josephine at Lisbeth sa likod. Tingnan mo isang maswerteng lalaki na nasa gilid ng dalawang dilag. Bulong ni Josephine sa tenga ni Jared. Nagulat si Jared na hindi nakaimik sa innuendo. Alam niya na ang seating arrangements ay sadyang dinisenyo ni Josephine para subukan siya. Si Lisbeth naman ay namula ng husto. Bukod sa insidente ng pagliligtas sa kanya sa hotel. Siya, hindi kailanman naging ganito kalapit kay Jared. Pilit na pinapansin ni Lisbeth ang kanyang napakalaking amoy na panlalaki. Nanatiling nakadikit ang kanyang mga mata sa labas at nanalangin. Na ang iba ay hindi marinig ang kanyang karerang tibok ng puso. Napasulyap si Walter sa rearview mirror at napangiti sa bakas ng kahihiyan sa mukha ni Jared. Kilalang kilala niya ang kanyang apo. Bagamat nasabi ni Walter ang naramdaman ni Lisbeth kay Jared. Hindi siya tumayo, sa kanilang paraan. Kung si Lisbeth ang mapupunta kay Jared, wala na akong maisip na mas magandang lalaki na makakasama niya kahit na siya ay isa sa marami. Mr. Chance. Panimula ni Walter sa pagtatangkang pag-aanan ang discomfort ng nakababatang lalaki. Marami. Pagkonsulte sa mga gemencer na tinanggap ng mga negosyante sa auction na ito. Sa makatuwid. Hindi magkakaroon ng kakulangan ng mga master sa kanilang kalakalan. Sa katunayan, ang nangungunang gemencer mula sa Zaprington, Boris Jans, ay naruroon din. Siya ay personal na tinanggap ng pinakamayamang tao sa kanyang lungsod upang baguhin ang isang anting-anting na nagpapanatili sa kanya. Hindi nasaktan sa isang nakakatakot na aksidente sa sasakyan. Nauna pa lang siya, pagkatapos niya, mas mayayamang negosyante sa Zaprington na pinahahalagahan ang kanilang buhay o tinatrato ng mga ari-arian ang mga salamangkero at gemencer na ito ng may mataas na pagpapahalaga. Siyempre, maraming charlatan ang tumatalon. Ang pagkakataong mapakinabangan ang umuunlad na industriyang ito. Gayunpaman, ang ilan sa kanila ay may aktwal na kasanayan. Lahat ito ay mga gimmick. Dismissed Jared with a sardonic smile. Hindi madaling gawain ang lumikha ng isang bagay. Ganoong kapangyarihan. Ang paggawa ng isang tunay na anting-anting ay nangangailangan ng isa na manipulahin ang mismong mga batas ng kalikasan at ang muling paghahanay ng tadhana. Ang kaalaman at kasanayan na kailangan ay napakahusay na kahit na sa lahat ng kanyang kadalubhasaan. Ang Jade Pendant, na ginawa ni Jared para kay Josephine ay entry level sa pinakamahusay sa potency. Hindi na sinubukan ni Walter na bigyang katwiran pa ang kanyang mga pananaw dahil sa takot na baka magmukhang masungit.
Ang tanging tunog na dapat narinig pagkatapos ng palitan na iyon ay ang dagandong ng makina ng sasakyan habang patuloy na umaandar. Makalipas ang 5 oras, dumating ang party sa Jadeboro. Nagtataka si Jared sa mataong lungsod. Horrington ay walang kapantay. Kahit ang Jazza at Summerbank ay hindi magkatugma. Ang matataas na skyscraper ay tumaas na parang mga pulo mula sa walang tigil na daloy ng trapiko at sumasalamin sa galit na galit. Ritmo ng buhay sa Jadeboro. Bawat isang pedestrian ay tila nagmamadali habang nagmamadali upang tapusin ang anumang gawain nila. Ay itinalaga. Sa kabilang banda, ang mga parokyano ng auction house ay naninirahan sa isang ganap na naiibang mundo kung saan ay isang malaking kaibahan sa mataong metropolis. Ang Jowsden Auction House ay matatagpuan sa Jadeburys, pinaka-eksklusibong distrito ng negosyo. Isa itong gusaling mahigit 10 palapag ang taas sa isang lote na sumasaklaw sa ilan dosenang ektarya. Sa sandaling iyon, dinagsa ang mga mayayamang lalaki habang naglalakad sila sa gitna ng mga exhibit. Habang pinahahalagahan sila, ang bawat item na ipinapakita ay may tag ng presyo na ginawa itong hindi na-access ng mga mula sa karaniwang uring manggagawa. Maging ang mayayaman ay humahakbang ng may pag-iingat at lumayo sa takot na baka masira nila ang alinman sa mga ito. Mga bagay sa exhibit na maaaring halaga ng pantubos ng hari. Maghanap tayo ng makakainan bago tayo dumalo sa auction. Diba? Mungkahi ni Walter. Sabik na tumango ang party dahil hindi pa sila nakakain sa buong paglalakbay. Tumunog ang telepono ni Jared ng mga sandaling iyon. Tumawag si Theodore at tinanong siya kung dadalo siya sa subasta. Sinabi sa kanya ni Jared na nasa Jadeboro na siya, kung saan ipinahayag ni Theodore ang kanyang kasiyahan. Pagpapaabot ng imbitasyon kay Jared at sa kanyang partido na kumain kasama siya. Tatanggihan na sana ito ni Jared dahil kasangkot dito ang mass coordination ng napakaraming tao ngunit naalala na ang impluwensya ni Theodore ay maaaring magamit sa kanyang pananatili sa Jadeboro. With that, tinanggap niya ang imbitasyon. Naghihintay si Theodore sa isang restaurant na may masarap na vintage decor. Tumayo si Theodore para salubungin si Jared. At ang party niya pagdating nila. Grange. Itingal ni Theodore na may masayang ngiti. Napakagandang sorpresa na makita ka rin dito. General Jackson. Sumaludo si Walter. Bago pa man siya magretiro. Kailangan niyang saluduhan si Theodore dahil mas mababa ang kanyang ranggo kaysa sa huli. Hindi na kailangan ng mga ganoong formalidad. Mr. Grange. Isa kang matanda, kaya hindi ito nararapat. Nina Lisbeth at Josephine ang kanilang host. Inakay ni Theodore si Jared sa suite. Mr. Chance. Pagkatapos mo, naihanda na ang lahat noon pa man. Iyong pagdating. Nang walang palitan ng mga salita. Sinalakay ni Jared at ng kanyang partido ang pagkain sa sarap. Dapat maging tayo. Gutom na gutom. Mr. Chance. Mayroong malaking turnout para sa auction na ito. Iniulat ni Theodore. Maging si Sean Cooper ay magiging dito. Gusto kong magsumamo na kontrolin mo ang iyong init ng ulo kapag nakita mo siya. Babalaan ko rin si Sean. Nang naaayon upang hindi siya payagang magtaas ng isang daliri laban sa iyo. Kahit na si Jared ay hindi natatakot sa mga Cooper. Hindi maganda sa kanya o kay Theodore na pumili ng isang makipag-away sa ganoong okasyon. Huwag kang mag-alala, General Jackson. Hanggat umiiwas sila sa akin. Wala akong dahilan para lumaban. Sila, si Sean ay isang megalomaniac. Reklamo ni Walter. Kung hindi dahil sa akin all those years ago. Namatay na sana siya sa ibang bansa at hindi magiging ganito ang pamilya Cooper. Makapangyarihan sa kasalukuyan. Ang mga Cooper ay nakakuha ng isang mabagal ngunit matatag na paghawak sa Jadeboro sa walang tigil na tulong ng Walters. Mga mapagkukunan at lakas tao noong araw. Magkalapit ang magkabilang pamilya na maging si Franco ay naging malapit na. Engaged na kay Lisbeth. Nang putulin ni Franco ang pakikipag-ugnayan. Ang mga Cooper ay naging isang makapangyarihang pamilya sa Jadeboro at minamaliit ang mga Granges mula noon. Nang bumaba si Walter, ang impluwensya ng Granges sa Jadeboro ay hindi tulad noon.
Bukod dito, pabor sa kanila ang pagkansela ng pakikipag-ugnayan ng mga Cooper. Hindi na naka-recover si Walter. Kahit na sa pinakamaliit na pagbanggit ng mga Cooper. Muling lumitaw ang mga lumang hinaing ni Walter na parang isang sariwang sugat. Ni Lisbeth, walang silbing ilabas ang mga lumang malungkot na kwento. Lolo, pamilyar si Theodore sa kwento ng pagbagsak ng mga Granges. Totoo na ang mga Cooper ay walang awa. In their quest for expansion noon, he admitted with an awkward chuckle. Hindi lang ikaw. Isang ginamit nila, Mr. Grange. Huwag mong isa puso. Napabuntong hininga si Walter nang hindi na nagkomento pa. Ginamit nila ako noong mga nakaraang taon. Ano ang punto ng pinanghahawakan ang sama ng loob? Pagkatapos ng kanilang pagkain, personal na inihatid ni Theodore si Jared sa Jarlsden Auction House para pigilan si Sean. Naghahanap ng problema kay Jared. Naramdaman ni Jared ang paggalaw ng espiritual na enerhiya sa pagtapak sa exhibition hall. Kahit mahina, ito ay sapat na upang patunayan na mayroon ngang ilang mga tunay na artifact sa gitna ng mga exhibit. Ang malawak na espasyo ay napuno ng mga glass cabinet na naglalaman ng bawat anti-gang maiisip. Kumikinang sa ilalim ng mga dilaw na fluorescent na bombilya. Nagkwento sila ng kanilang pinagmulan. Mr. Chance. Lumingon si Jared sa pinanggalingan ng pamilyar na boses para lang matuklasan na si Tristan pala ang bumilis. Niya patungo sa dating. Hindi ko inaasahang makikita kita dito. Mr. Chance. Ngumiti si Jared sa kanya. Kailan ka bumalik? Tristan. Kamusta si MS? Siemens. Dumating ako kahapon para lang dumalo sa auction na ito. Sagot ni Tristan. Magaling si Megan. Sa katunayan, siya ay naipasok sa Crescent Sect. Naramdaman ni Jared ang isang malaking bigat na naalis sa kanyang mga balikat. Kung tutuusin, ito ay para sa kanyang kapakanan na ang kanyang ama, Dante, ay nagkaroon. Isinakripisyo ang sarili. Ito ba si Mr. Chance? Tristan. Sumama sa kanila ang isang matandang lalaki. Yes, he is, Lolo. Pakilala ni Tristan bago bumaling kay Jared. Mr. Chance. Meet my lolo, Samuel Baylis. Tumango si Jared. Mr. Baylis. Napayuko si Samuel. Napakagandang specimen ng isang lalaki ka. Mr. Chance. Ito ay karangalan ng ang mga Bailey na nasa serbisyo mo. Ang kilos ni Samuel ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Hindi nila maintindihan kung paano ang patriarka ng mga makapangyarihang Bailey ng Jadeboro ay maaaring hamina ang kanyang boses at magsalita ng may labis na kagandahang loob sa naturang A. Binata, si Mr. Baylis ay may mahusay na hukom ng pagkatao. Pagsang-ayon ni Theodore, hindi nakakagulat na ang Baylis ay may napakahabang legacy. Halata na alam ni Samuel ang tunay na pagkakakilanlan ni Jared, na nagpapaliwanag ng kanyang paggalang sa fully. Magiging mabuti ang reputasyon ng ating pamilya kung ang salita ay lalabas na tayo ay magkakilala. Na may energy cultivator. General Jackson. Nambola mo ako. Sigurado akong masasabi mo na hindi pangkaraniwan si Mr. Chance. Individual. Bilang isang testamento sa kanyang matalinong mata. Nagawa ni Samuel na malaman na alam din ni Theodore ang pagkakakilanlan ni Jared. Tawa ng tawa si Theodore habang nagpapalitan sila ng alam na kindat. This way please, Mr. Chance. Sa ngayon, ang lahat ng mga exhibit na nakita mo ay mapatlo kung ihahambing dito. Ang totoo, mga kayamanan sa likod ng pintong ito. Matalinong sumenya si Samuel. Tumango si Jared bago sumunod kay Samuel sa bulwagan. Bago siya gumawa ng higit sa ilang hakbang. Naramdaman ni Jared ang malamig na sensasyon ng isang nakamamatay na titig sa kanya. Nasinundan ng paglitaw ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kasamang isang wizened. Puting buhok na figure. Ang nakababatang lalaki ang nakatitig kay Jared na parang may balak na lumunin siya ng buo. Ibinalik ang liwanag na walang bahid ng takot. Likas na alam ni Jared na ang kanyang tahimik na kalaban ay kabilang sa ang mga Cooper. Oo nga.
Lumabas si Samuel at pumwesto sa pagitan ng lalaki at ni Jared. Anong gusto mo, Sean? Gusto ko lang makipag-usap sa bata. Mr. Baylis, gaano kabilis tumalon ka sa pagtatanggol ng iyong bago? Master, sumimangot si Samuel. Sa sobrang galit ay humakbang pasulong si Tristan. Isa pang salita mula sa iyo. Sean, at ako ay, nag-uusap kaming mga matatanda rito. Anak, ingat sa ugali mo. Naningkit ang mga mata ni Sean at walang babala. Naglabas ng isang pagsabog ng hindi nakikitang puwersa sa paligid niya na pinilit. Napaatras si Tristan. Inilabas ni Theodore ang isang braso at sinalo si Tristan bago nahulog ang huli. Wag dito, Sean. Nasa Jowsden Auction House. Huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Ngumiti ng maluwag si Sean. Gusto ko lang makipag-usap sa bata. General Jackson, labag ba sa batas iyon? Walang sinabi si Theodore kundi titigan si Sean. Lumabas si Jared. Nakuha mo ang atensyon ko. Malamig na tiningnan ni Sean si Jared mula ulo hanggang paa. Kahit anong uri ng kapangyarihan ang mayroon ka. Hindi ka hahayaan ng mga Cooper dahil sa pagpatay kay Franco. Tinitiyak ko sa iyo na hindi ka aalis sa Jadeboro. Isang piraso. Hindi pinansin ni Jared ang pananakot ni Sean. Natigilan ang mga nanunood nang ma-realize na si Jared pala. Na pumatay kay Franco. Gaano siya kawalang hiya na pumatay ng isang miyembro ng pamilya Cooper at pagkatapos ay bumalik sa kanilang lugar. Sa puntong iyon, marami ang nagkaroon ng interes sa tunay na pagkatao ni Jared. Malinaw na siya ay isang espesyal na tao. Magagawang pukawin ang mga Cooper sa pamamagitan ng pagpatay kay Franco. At para kay Samuel at Theodore na mahalin siya sa ganoong isang paraan. Kung hindi sapat ang pagkamatay ni Franco, ikalulugod kong magpadala ng higit pang mga Cooper para makipagkita sa kanya. Sabi ni Jared na may kasamang ngumisi. How dare you? Nanlaki ang mga mata ni Sean nang kumaluskos ang kanyang mga buko. Kung sina Theodore at Samuel ay hindi doon, ako ay tumalon sa maliit na B** start na ito. Mayroon kang bola, bata. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Sa huling banta na iyon, lumingon si Sean at nawala sa isa sa mga silid sa bulwagan kasama ang matanda. Ang iyong kaligtasan sa Jadeboro ang aming magiging pangunahing prioridad. Mr. Chance. Malungkot na pahayag ni Samuel. Ang mga Bailey ay hindi magtitipid para sa iyong kaligtasan. Ngumiti si Jared at tumango ng may pasasalamat bago sumunod kay Samuel sa isa pang silid sa loob ng bulwagan. Gayunpaman, ang natitira ay kailangang manatili sa likod. Sa unang sulyap, ang mas maliit na silid ay hindi masyadong magkaiba sa exhibition hall sa labas. Ang nag-iisang, ang pagkakaiba ay ang mga anti-gunker amaka na nakadisplay sa mas maliit na silid ay mas kaunti sa loob. Numero, sa kabila nito, ang espiritual na enerhiya ay mas malakas. Halos maamoy na ni Jared ang edad. Na ito para sa mga ito ay mas matanda kaysa sa anumang ipinapakita sa labas. Sa gitna ng silid ay nakatayo ang isang malaking rosewood table na napapalibutan ng mga upuan. Sa pinakagitna, 1/3. Nakaupo si A. May magandang asal. May salamin sa mata na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Na may kasamang isang matanda ngunit tahimik na hitsura. Lalaki. Si Galen Zane iyan. Mr. Chance. Bulong ni Samuel. Siya ay isang negosyante mula sa Zaprington. Sa tabi niya, ay si Boris Yons. Ang pinakamakapangyarihang salamangkero sa kanilang lungsod. Nandito daw si Galen na may sobrang rare. Anting-anting na nangangailangan ng ekspertong pagsusuri kay Mr. Yons. Tulad ng napansin mo, ang mga piling tao lamang nang pinagbigyan ng Jadeboro na makapasok sa silid na ito. Tumango si Jared habang pinag-aaralan ang iba pang kalahok sa paligid ng mesa. Kahit kakaunti ang bilang, bawat isa, ang isa sa kanila ay may kasama ring isang matandang lalaki. Inihazard niya ang isang hula na sila ay tinanggap sa makilala sa pagitan ng tunay at peking mga anting-anting. Maging si Sean at ang kanyang gemancer ay naroon. Inakay ni Samuel si Jared sa upuan sa tapat ni Sean.
Sa kabilang panig ni Samuel ay nakaupo ang isang kulay pilak na buhok na Gemencer na nakadamit. Sa puti, sa kabila ng pagiging kalahating sarado, ang kanyang mga mata sa paanuman ay pinamamahalaang magbuga ng frostiness na ginawa iyon. Nanginginig na nakaupo sa paligid niya. Mr. Chance. Ito po si Mr. Barnabas Holt, isang Gemencer sa ilalim ng aking trabaho. Si Samuel ang nagpakilala, bago bumaling sa wizened figure. Mr. Holt. Ito si Mr. Chance. Hindi man lang sumulyap si Barnabas kay Jared. Hindi ba sapat ang serbisyo ko para sa iyo? Mr. Baylis, sinabi niya. Walang pakialam. Bakit kailangan ng second opinion? Nagkamali ka, Mr. Holt. Pagmamadali ni Samuel. Nandito lang si Mr. Chance para manood. Iyong kailangan pa rin ng expertise. Mr. Holt. Bagaman si Jared ay isang magsasaka. Natitiyak ni Samuel na ang kanyang panauhin ay walang kasing karanasan. Si Barnabas, na gumugol ng maraming taon ng mas mahaba kaysa sa buhay ni Jared na dalubhasa sa kanyang trabaho. Ungol ni Barnabas na tila nasisiyahan sa paliwanag. Si Galen, na nakaupo sa headseat, ay inilibot ang kanyang mga mata sa lahat ng naroroon. Mga Ginoo, kami, ay nakipag-alyansa sa loob ng maraming taon. At sa palagay ko ay maaari akong maging kasing tapat ng araw. Dinala ko, kasama ang ilang anting-anting na kasama ko sa pagkakataong ito. At isa sa mga ito ay ginawa ni Mr. Si Yance mismo. Ito, maaaring epektibong maprotektahan ka mula sa pinsala at kahit na pahabain ang iyong edad. Sumali sa Telegram group para sa mabilis na pag-update at novel query. Pagkatapos ng maikling pagpapakilala, ilang kahoy na kahon ang inilagay sa mesa. Kahit sinong average Joe sana. Napag-isip-isip na laman nito ang mga anting-anting na kausap lang ni Galen. Natuon ang atensyon ng lahat sa kanila. At sabik silang malaman kung ano ang mga mahiwagang bagay. Nakahiga sa mga kahon na iyon. Sila ay namamatay upang makita sa kanilang sarili kung ano ang nilikha ng salamangkero sa lahat ng panahon. Nang makita ang mga masigasig na titig na iyon, mahinang ngumiti si Galen. Susunod tayo sa mga lumang tuntunin ang pinakamataas. Ang bidder. Kung wala sa inyo ang interesado, ilalagay ko ito sa pampublikong auction. Sobrang na-appreciate ko yung strong namin. Pakikasama. At iyan ang dahilan kung bakit inihahandog ko sa iyo ang mahahalagang bagay na ito bago ang iba. Mr. Zane. Alam namin ang tungkol sa mga patakaran. Ipakita sa amin ang mga bagay. Isa sa mga Ginoo ang nagpahayag ng kanyang kataasan. Tumango si Galen at binuksan ang unang box. Sa sandaling nabuksan ang kahon na gawa sa kahoy. Isang malamig na bugzo ng hangin ang pinilit nito. Daan palabas sa pagkabihag nito. Ang temperatura ng silid ay biglang bumaba ng ilang degree. At iyon, niyugyug ang lahat sa pagiging alerto. Nang tingnan nila ng maigi, nakita nila ang isang itim na spherical bead. Mukhang walang kakaiba at ay walang kahit katiting na ningning sa ibabaw nito. Walang mag-aakalang ito ay isang anting-anting kung hindi. Ang sensasyong tumama sa kanila kanina. Mga Ginoo, isa ito sa mga prayer bead ni Master Genzo at nabiyayaan ng kanyang matiyagang paglilinang at pag-awit. Ito ay mabisa sa pagpapalamig ng katawan at pag-alis ng isip. Well, hindi lang iyon, Ginoo. Na-configure din ito ni Yance para gamitin ang geomancy para sa pagpapabuti ng mga negosyo. Ang tono ni Galen ay nagpapakita ng kanyang pagtitiwala sa itim na butil na iyon. Ang iba sa karamihan ay lumingon sa mga gemancer na dala nila. Nagtatanong kung ang butil na iyon ay ang tunay na pakikitungo. Mr. Holt, authentic ba itong butil? Bulong ni Samuel. Nanatiling may pag-aalinlangan si Barnabas tungkol sa bagay. Hindi na siya nag-abalang tingnan pa ito pagkatapos ng una. Sulyap, isang ordinaryong butil lang na mukhang maganda. Ngunit, Holt, sinabi ni Say na ito ay isa sa mga butil ni Master Genzo at ang maliksi na pagbuga ng hangin. Kami, lahat nung binuksan yung box diba? Tumingin si Samuel kay Barnabas. Nalilito.
Kumbinsido si Samuel na ang butil ay hindi katulad ng ibang mga butil. I don't mind leave anytime kung iyon ang laki ng tiwala mo sa akin. Tunog ni Barnabas, hindi nasisiyahan. Hindi. Siyempre, naniniwala ako sa'yo. Kaya naman kita ni Yaya diba? Galit na paghingi ng tawad ni Samuel. Humanga si Jared sa husay ni Barnabas at kumbinsido na ang huli ay hindi isang manloloko. Nahabol lamang ng katanyagan at kayamanan. Ang itim na butil na iyon sa kahon ay talagang isang karaniwang kahoy na butil. Ang malamig na hangin na bumalot sa kwarto ay isang binalak na panlilinlang na walang kinalaman dito. Natahimik ang mga verbal tussle na pumalit sa kwarto pagkaraan ng ilang oras. Tila mayroon ang mga tao. Gumawa ng kanilang mga isip. So, mga Ginoo, magsisimula na ba tayong magbid para sa butil? Tandaan, ang pinakamataas na bidder ang mananalo. Pupunta tayo. Magsimula sa 3 milyon. At ang pinakamababang pagtaas ng bid ay magiging 10,000. Nakangiting ginawa ni Galen ang anunsyo pagkatapos ng lahat sa kanilang mga talakayan. Nakakatuwa. Ang mga tao ay nagpapalitan ng tingin. Ngunit walang sumisigaw ng presyo. Malamang naisip na nila na ang butil ay huwad. Natigilan si Galen at natigilan sandali sa malamig na tugon. Mga Ginoo, ang butil na ito, siguradong sulit ang presyo. Kung wala sa inyo ang interesado, ilalagay ko ito sa auction sa ibang lugar. Ang kanyang pitch ay lumikha ng isang awkward na sitwasyon. At nagpapatuloy ang katahimikan. Palihim na tinitingnan ni Galen si Boris sa bawat isa. Pagkakataon na nakuha niya, Mr. Zane, I'm sure you're very well informed about our statures. Lahat tayo ay kumuha ng mga kagalang-galang na salamangkero. Tungkol sa katotohanan ng iyong mga item. Baka hindi sila kasing galing ni Mr. Yans mula sa Zaprington. Ngunit ako, sigurado na masasabi pa rin nila kung peke ito. Isang kaiyahiyang gawa mo na linlangan kami ng isang regular na kahoy. Butil. Naiinis si Sean sa ginawa ni Galen. Mr. Cooper. No. Hindi ito peke. Namutla ang mukha ni Galen na parang multo. Well, kung nagdududa ka, it's authenticity. I-auction ko na lang sa ibang lugar. Bakit gusto kong malagay sa alanganin ang solid natin? Relasyong umuunlad sa mga nakaraang taon. Si Galen pagkatapos ay sinenyasan ang kanyang lalaki na tanggalin ang partikular na butil na iyon sa mesa at mabilis na binuksan ang pangalawang kabaong. May isang tansong salamin na may tuldok na kalawang. Parang hinukay ito mula sa lupa. Kapag kinuha niya ang salamin sa kahon. May mga paulit-ulit na mahinang huni. At hindi nagtagal. Isang nakabubulag na sinag ng liwanag ang bumaril mula rito. Mga Ginoo, ang tansong salamin na ito ay may kasaysayan ng higit sa 1,000 taon. Si Cleopatra daw, ay ang unang may-ari ng kamangha-manghang pirasong ito. At ipagsasanggalang ka nito mula sa pinsala. Pagkatapos ay itinaas ni Galen ang salamin at dahan-dahang inikat ang sarili upang masiguradong nakikita ng lahat ang kanilang salamin. Refleksyon dito, lahat sila ay mukhang masakit na may sakit. At ang mga madilim na ulap ay nabuo sa itaas ng kanilang mga ulo. Gulat na gulat, lahat ay tumingin sa itaas at pagkatapos ay sa paligid nila. Ngunit walang mali, mga Ginoo, ang kailangan mo lang gawin ay tumingin sa salamin na ito araw-araw. At may mga kapos-palad na kaganapan. Bay! Ibinaba ni Galen ang salamin habang sinusubukang akitin ang marami. Nako! Ito ay isang bagay na hindi pangkaraniwan. Si Barnabas, na hindi talaga kumbinsido noong una, ay biglang sumulpot, dilat ang mga mata niya at nanginginig sa gulat. Mr. Hall, sinasabi mo bang totoo itong tansong salamin? Tuwang-tuwa si Samuel. Barnabas, itong tansong salamin ay isang anteng-anteng. Hindi ka panipaniwala, may kapangyarihan itong itaboy ang panganib. Si Samuel ay sumisigaw ng kagalakan sa loob nang marinig niya iyon at babayaran niya ang tansong salamin. Sa kabilang banda, may isang gemancer na bumubulong sa tenga ni Sean. Ito ay hindi marinig ng iba. Pero nagliwanag ang mukha ni Sean sa excitement pagkatapos noon. Natuwa si Galen sa kanilang mga reaksyon at nagsimulang humingi ng mga bid.
Mga ginoo, itong tansong salamin, nagsisimula sa 20 milyon. Ang minimum na pagtaas ng bid ay magiging 1 mil. 20 milyon. Malakas na sumigaw si Samuel sa kanyang alok bago pa mabigkas ni Galen ang huling pantig. 21 milyon. 22 milyon. Walang humpay ang mga bidder sa pagtaas ng presyo. 30 milyon. Nang walang abiso, ipinuwesto ni Sean ang presyo sa 30 milyon. 40 milyon. Tinaasan ni Samuel ang bid ng 10 milyon nang walang pag-aalinlangan. Siya ay naayos sa pagsasako ng tansong salamin. Mr. Baileys, walang kapangyarihan ang salamin na ito na itakwil ang panganib. Antigo lang yan. Bukod dyan, ito ay nakakuha din ng maraming negatibong enerhiya. I can guarantee na mahihirapan kang matulog kung ilagay mo sa kwarto mo. Sinubukan ni Jared na akayin si Samuel mula sa pagkahumaling. Hindi ko alam na bihasa ka rin sa talismans. Mr. Chance. Natigilan si Samuel. Bas basics lang. Actually, walang pakialam na sagot ni Jared. Napakapangahas mong magsabi ng ganyang kalokohan. Binata, alam mo ba na ito ay tumatagal ng 10 taon para sa isa upang linangin mag-e-craft? Kakailanganin din ng isa ang mga taon ng karanasan upang makapag-authenticate. Anting-anting. Magkano ang alam ng isang batang tulad mo tungkol sa mga anting-anting? Si Barnabas ay nagngangalit sa galit habang sinasaway niya si Jared. Hindi naman maiiwasan iyon dahil kung totoo ang sinabi ni Jared ay tiyak na mali ang sinabi niya. Sa taas, na naitama sa pamamagitan ng isang batang lalaki, na ay sa kanyang unang bahagi ng 20s, ay isang suntok sa Barnabas pagmamataas. Mr. Hall, huwag mong alalahanin si Mr. Chance. Ito ay isang random na opinyon lamang. Mabilis na huminto si Samuel sa argumento. Sino ang nakakaalam kung ang matandang ito ay masasaktan at lalayo? Ang kaalaman ay walang kinalaman sa edad. Alam mo man o hindi. Sa madaling salita, ito ay sa iyo. Problema na kailangan mo ng 10 taon upang linangin ang mag-e-craft. Hindi ako kasing talino mo. Jared, walang kabuluhang ginawa ang kanyang punto. Bam! Hinampis ni Barnabas ang kanyang kamay sa mesa. You brat, anong sinabi mo? May bumababa ngayon. Nabuhayan si Sean nang makita ang dramang ginagawa. Dahan-dahan lang. Mr. Hall. Mabilis na bumangon si Samuel at sinubukang pakalmayan si Barnabas. Mr. Bailey, saan galing ang batang ito? Alisin mo na ang mayabang na brute na ito. O aalis na ako. Meron lang. Silid para sa isa sa atin. Hindi na napigilan ni Barnabas ang kanyang galit at humagulgol kay Samuel. Nagulat si Samuel sa hindi mapigil ang galit ni Barnabas. At namula ang kanyang mukha. Hindi niya kayang saktan ang alinmang partido. Ngunit ang banta ni Barnabas ay naglagay sa kanya sa lugar. Mr. Hall, parang hindi ka nire-respeto ng mga Bailey gaya ng iniisip mo. Kalaban niya kayo. Kalooban para sa batang iyon. Bakit hindi sa panig ng mga Cooper? Magbabayad kami ng kasing dami ng mga Bailey. Handang mag-alok, si Sean ay nagdaragdag ng panggatong sa apoy at pinamamahala ang kalampag pa si Barnabas. Mr. Bailey, may balak ka bang saktan ako para sa masungit na batang iyon? Si Samuel ay nasa bingit ng pag-iyak at itinoon ang kanyang mga mata kay Jared. Sa kanyang pagkabigla, umupo ang huli. Walang gulo sa usapin na para bang hindi siya kasali sa away na iyon. Mr. Hall, Mr. Chance ay isa sa aming marangal panauhin. Kaya, nakita ko, aalis na ako. Si Barnabas na tulala bago natapos ni Samuel ang kanyang pangungusap. Pakiusap, Mr. Hall. Huwag ka na lang pumunta. Mabilis na tumayo si Sean sa daan ni Barnabas. Mr. Hall, natalo ang mga Bailey dahil hindi ka pinahahalagahan. Ngunit ginagawa namin. Palagi kang hinahangaan ng mga Cooper. Kaya bakit hindi maging tagapagpatoto namin? Ni Barnabas ang kanyang ulo kay Samuel at Jared at ikiling ang kanyang ulo sa isang tango. Magaling. Dahil si Mr. Cooper ang nagpapahalaga sa aking kadalubhasaan. Ako ay maglilingkod sa iyo.
Agad na sinenyasan ni Sean ang dati niyang Gemancer na umalis at hayaan si Barnabas na kunin ang sa taong iyon. Upuan. Nahihiya. Umupo muli si Samuel at tumingin kay Jared. Mr. Bailey, nakagawa ka ng isang matalinong pagpili ngayon. Hindi ka magsisisi. Bulong ni Jared. Mr. Chance. Ipagkakatiwala sa iyo ng mga Bailey ng buo ang aming kapakanan mula ngayon. Mapagpakumbaba si Samuel. Nagpahayag ng kanyang katiyakan. Sige. 40 milyon mula sa Baileys. 1 beses pupunta. 2 beses. At 45 milyon. Si Sean yun. Ang kanyang labis na bid ay nakamute sa silid. Nagtinginan ang mga tao sa isa't isa. Ngunit walang nagtaas ng tingin. Presyo. Mahal ni Samuel ang salamin. Ngunit nang walang pagsang-ayon ni Jared. Wala siyang magagawa kundi isuko ang salamin kay Sean. Isa-isang isiniwalat ang mga mahiwagang bagay. Gayunpaman, tiniyak ni Jared na hindi nagbid si Samuel. Anumang bagay. Sa kabaligtaran, nanalo si Sean sa halos lahat ng mga bid sa mataas na presyo. Ayon sa payo ni G. Hall, si Samuel ay tulad ng isang pusa sa isang mainit na bubong ng lata. Ngunit hindi siya nang ahas na magbigay ng anumang mga puna. Samantalang si Sean ay lahat. Bastos at chirpy. Nakakainis pa ang dating 2/3. Mr. Bailey, nakakatuwa kung paano mo pipiliin ang isang dope-able brat kaysa sa isang bihasang mage tulad ni Mr. Hall. Maaaring may talino ang batang iyon. Ngunit hindi tulad ng martial arts. Higit pa sa iyon ang kailangan ng mag-e-craft. Ako, hindi makapaniwala na niloko ka ng Sprog. Nakakahiya ka sa Jadeboro. Ngumisi si Sean. Samuel. Nawalan ng salita si Samuel para ipagtanggol ang kanyang desisyon. Nakatitig lang siya kay Sean. Tumawa ka habang kaya mo pa. Sumimsim si Jared sa tasa ng tsaa na nasa harapan niya. Hahaha. Napatango si Sean. O talaga, curious ako kung ano ang gagawin mo para magpaulan sa parade ko. Sige, mga ginoo, naiwan sa amin ang isang huling bagay na halos lahat ng aking kapalaran ay ginugol ko dito. Ito, ang anting-anting ay talagang katangi-tangi. Iniisip ko kung sino ang makakapag-activate ng arcane array nito. Anting-anting. Mayroon bang anumang marangal na salamangkero na gustong subukan ang kanilang mga kamay sa gawaing ito? Binuksan ni Galen ang huling kahon habang hinihikayat ang mga eksperto na ilabas ang kapangyarihan ng item. Ito ay isang disc ng 8 trigrams na gawa sa redwood. Natatakpan ng mga gasgas at isang makapal na layer ng alikabok dahil sa pinahaba nito. Panahon ng imbakan. Lahat ng mata ay nasa disc na iyon. Ngunit walang nakakita kung ano ang pinagkaiba nito sa iba. Ito ay tila isang hindi kanais-nais. Kahoy na slab. Ito ay ganap na hindi papansinin kung may magtapon nito sa mga lansangan. Sinuri ng mga salamangkero ang disc ng maigi. Ngunit gayon pa man, wala silang nakitang kakaiba tungkol dito. Mr. Hall, nakasimangot at umiling matapos inspeksyonin ito. At nandoon si Jared, nakaupo, hindi man lang siya nag-abalang tingnan ang disc. Ang akala niya ay isang ang auction para sa mga antigo ay tila isang mapanlinlang na maniobra. Ang kanyang pag-asa na makakuha ng kahit isang karapat-dapat item ay na-flush sa alisan ng tubig. Ang disc na iyon ng 8 trigrams ay walang iba kundi isang piraso ng regular na kahoy. Hindi ito anting-anting o hindi rin. Mayroong isang arcane array na naka-embed dito. Ang simpleng dahilan kung bakit hindi makita ng mga master na iyon ang pagiging kakaiba nito. Ay ito ay walang G. Hall. Napatingin si Sean kay Barnabas. Ano ang espesyal sa disc na ito ng 8 trigrams? Bamulong siya. Mukhang ordinaryo ang disc na ito. Ngunit dapat mayroong isang bagay tungkol dito. Hindi ko masabi kung ano ang sigurado bilang ako. Hindi pa ito lubusang sinusuri. Magagawa mo bang i-activate ang arcane array sa disc na ito? Kung gayon, lalong uminit si Sean. Hindi ako sigurado. Masasabi kong 50-50. Mga ginoo, nakita nyo na ngayon. Kaya ano ang espesyal sa disc na ito? Mayroon bang sino mang maaaring mag-activate ang arcane array dito?
Muling ibinato ni Galen ang tanong. Muling nagkatinginan ang mga ekspertong iyon at nanatiling tahimik. Hindi nila makita kung ano. Partikular na naiiba tungkol sa disc. Sigurado ako na kahit isa sa inyo ang makakatulong sa akin dito dahil lahat kayo ay ang cream of the pananim ng mga Gemencer. Sarcastic naman si Galen. Hayaan mo akong subukan. Nataranta. Inilagay ni Barnabas ang disc sa kanyang palad. Hindi napahanga si Jared. Mga lalaking tanga. Sa anong extraordinaire ang posibleng madetect nila? Na piraso ng walang kwentang basura. Ano ang iyong ipahiwatig? Binigyan ni Barnabas si Jared ng isang gilid na sulyap. Sinusubukan mo bang sabihin sa amin na kaya mo? I activate ang arcane array. Kinukutya ko ang iyong katangahan. Mga tao, malinaw na sabi ni Jared. How dare you? Inilagay ni Barnabas ang kanyang mga daliri sa kanyang mga palad at ilalabas na sana ito kay Jared. Kalmayan ang iyong mga kabayo. Mr. Hall, ang pagpili ng isang away sa isang imbecile ay makakasira lamang sa iyong reputasyon. Dahil siya ay, know-it-all. Maaari lang tayong humawak ng kaunting posporo. Tingnan natin kung sino ang maaaring magbunyag ng sikreto ng disk na ito at buhayin ang arcane array sa loob nito. Babayaran ng natalo ang nanalo ng 200 milyon on the spot. Paano? Yun. Sinubukan ni Sean na pakalmayan ang init ng ulo ni Barnabas. Tumingin siya kay Samuel. Mr. Bailey. Ang binatang ito ay tila lubos na pinapahalagahan sa inyong sambahayan. Maglakas loob ka bang tanggapin ang hamon na ito? Alam mo, nandito kami para bumili ng gamit at hindi para makipag-compete. Sa tingin ko ay hindi na iyon kakailanganin. Nanindigan si Samuel laban sa hamon dahil ipinalagay niya na si Jared ay wala sa liga ni Barnabas. Oo, si Jared ay maaaring isang magsasaka. Ngunit si Barnabas ay naigalinang sa loob ng 10 taon. Hahaha, naglalambing ka ba? Napangiti si Sean sa saya. Panalo si Mr. Holt ng walang sagabal. Kung wala sa atin ang nakakakita ng kakaiba ng disc. What more bata? Eksakto. Kahit isang half-wit ay maaaring hulaan ang resulta. Bakit may gustong tumaya dito? Ang 200 milyon ay hindi malaking halaga para sa mga Bailey. Ngunit ang ibigay ito ng ganoon lang. Kahit ang hari, magpipigil. Ang mga title-tattle ay tungkol sa kung paano mas mataas si Barnabas kaysa kay Jared. Namula si Samuel sa mga uncalled for remark na iyon at bahagyang iniling ang ulo kay Jared. Alam mo, Mr. Chance, hindi ito tungkol sa 200 milyon. Hindi iyon big deal para sa mga Bailey. Kaya lang, gagawin ko ang iyong kahilingan kung iyon talaga ang gusto mo. Pinutol ni Jared si Samuel bago pa magawa ng huli. Ipaliwanag pa kung bakit hindi siya interesado sa hamon. Ngunit sa tingin ko, ang 200 milyon ay masyadong maliit at hindi naman nakakaintriga. Iminumungkahi ko na itaas natin ang ating taya sa 2 bilyon dahil iyon lang ang mayroon ako. Pagkatapos ay inihagis ni Jared ang kanyang bank card sa mesa at binigyan ng malamig na titig si Sean. Nakakabingi ang katahimikan sa silid. At ang bawat kaluluwa ay nanlamig. Ito ay hindi madaling gawa para sa isang tao. Ang edad ni Jared para magkaroon ng 2 bilyon. Kahit ang tagapagmana ng pinakamayaman sa pinakamayaman ay hindi bibigyan ng ganoong halaga. Nang baon na ipagmamalaki, saglit na blanko ang isip ni Sean bago niya pilit na ngumiti sa kanyang mukha. Wow! Hindi ka ba mapanlinlang? Maliit na daga. Sa tingin mo ba ay maaari mo akong linlangan na maniwala na mayroon ka talagang ganyan sa card na iyon? Hindi naniniwala si Sean na makakapagbayad si Jared ng 2 bilyon. Nag-background check siya kay Jared at alam niya na walang mayayamang pamilya ang dinala ni Harrington. Higit pa rito, si Sean ay mula sa isang karaniwang pamilya. Paano? Makakaipon kaya siya ng ganoong kalaking yaman? Sean, kung wala kang tiwala kay Mr. Chance, dapat magtiwala ka man lang sa mga Bailey. Di ba? Kung hindi kaya ni Mr. Chance, ibuhos ang 2 bilyong iyon sa pagtatapos ng araw. Gagawin natin. Sumirit si Samuel.
Ang astronomical na halaga ay isang magastos na kapalaran para sa mga Bailey, ngunit si Samuel ay higit pa sa handang maglagay niya kay Jared para makuha ang kanyang pabor. Kahanga-hanga. Pinakita ni Sean ang pinakamalawak niyang ngiti. Naniniwala ako na kayang ibigay ng mga Bailey ang dalawang iyon. Bilyon dahil ang pinuno ng sambahayan mismo ang nagbigay ng salita. 2 bilyon ito. Nang matapos si Sean sa pagkumpirma sa taya, tumingin siya kay Barnabas ng mata ray. Mr. Hall, mahihirapan ako sa iyo para sa pagsisikap na ito. Kukunin mo ang kalahati ng taya kapag nanalo tayo. Iyon ang mga magic na salita na naglunsad ng Barnabas sa Cloud9. Wala pa siyang nakitang bilyon sa kanya. Buhay, Mr. Cooper, siguraduhin mong ibibigay ko ang lahat. Madiin na tumango si Barnabas. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga mata ay nasa Barnabas. Nagtataka ang lahat kung paano niya nakita ang lihim na nasa loob ng disk ng 8 trigrams. Nais din nilang malaman kung paano siya mag-activate ang arcane array. Nagtama ang mga mata ni Galen at Boris at nagpalitan ng palihim ngunit masayang tingin. Ang taya sa disk na ito ay 2 bilyon. Ibig sabihin ay may limitasyon kung gaano kababa ang presyo ng item na ito. Ang desisyon na pumunta sa Jade Borough ay walang alinlangan na mabunga sa kahulugan ng pera. Si Barnabas sa disk. Si Samuel ay nababalisa at nagnanakaw ng mga sulyap kay Jared paminsan-minsan. At pagkatapos, sa kanyang sorpresa, si Jared ay kalmado tulad ng isang millpond at hindi nag-abalang tingnan kung ano ang palabas ni Barnabas. Ay sinusubukang ilagay na parang ang buong hamon na ito ay walang kinalaman sa kanya. Mr. Chance, naisip mo na ba kung ano ang ginagawa ng Disc of 8 Trigrams na iyon? Hindi napigilan ni Samuel. Espiritu ng pagtatanong nang makita niya kung paanong si Jared ay nanatiling ganap na hindi nabigla. Ang tanong niya ay nakakuha ng atensyon ng marami. Kasama na si Sean. Kay Jared, gusto nilang malaman kung si Jared na alam ang mga lihim ng disk na ito. Ito ay magiging masyadong matapang sa kanya upang tumaya sa isang bagay na halos hindi niya alam. Ay hindi. Ito. Ang tanging ginawa ni Jared ay umiling sa katahimikan. Hahaha, Mr. Bailey, sinabi ko sa iyo na siya ay walang iba kundi isang batang walang karanasan. Sinubukan ni Sean na dalhin. Bumaba si Samuel nang umiling si Jared. Alam ba niya kung ano ang anteng-anteng? May nakita pa ba siya? Ito ay, nakakainis na sineseryoso mo siya. Ang natitira sa karamihan ng tao ay bruhaha sa panunuyan ni Sean. Nagginawa Samuel ganap na mortified. Habang tumatawa ang marami sa mga komento ni Sean, biglang idinilat ni Barnabas ang kanyang mga mata. Inilagay ang disk sa mesa, at bahagyang tinapik ito ng 2 daliri. Sa isang iglap, nabawi ang dating magulo na disk. Mamula, napakakinang nito na makikita ng isa ang kanilang refleksyon dito. Wow! Muffled exclamations umalangaw-ngaw. Bagay ka talaga Mr. Hall. Ganyan ang isang mage na nagtanim ng 10 taon. Ay may kakayahan. Nasiyahan si Barnabas sa kanyang pagganap. Pagkatapos nito, isang kisap mata ng ruby light ang lumabas sa kanyang palad. At ang disk, agad na nagliwanag na pula. Parang may mahiwagang bagay na ipapatawag sa kwarto. Dahan-dahan, ang buong silid ay nababalot ng pulang kinang. At hindi nagtagal, naramdaman ng lahat ang nakapapawi na enerhiya na dumadaloy sa pamamagitan ng kanilang katawan. Ang nakapagpapasiglang kinang ay unti-unting nawala sa loob ng ilang segundo. At ang silid ay bumalik sa orihinal estado. Ang disk na iyon ng 8 trigrams ay masyadong nabawasan sa kanyang rough hewn na kondisyon na may marka ng edad. Mr. Hall, naisip mo na ba kung ano ang magagawa ng disk na ito? Si Sean ay umaasa ng isang bagay na sumasabog. Barnabas, ang anting-anting na ito ay talagang hindi pangkaraniwan dahil banihag nito ang banal na enerhiya. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay relic ng mga immortal. Ang kasakiman sa mga mata ng lahat ay malinaw na makita pagkatapos ideklara ni Barnabas ang tangkad ng disk. Ang avid ni Sean ay kasing lakas ng kanyang mga kapantay.
Hindi maipaliwanag ang kagalakang naranasan ni Galen nang makita niya ang gayong karahasan. Ang disk na iyon ay talagang makakakuha ng isang gwapong bayad kung i-auction niya ngayon. Hoy, bata! Ikaw na ang maghukay ng kasaysayan ng disk na ito. Pagkatapos mong gawin iyon, hayaan na ba natin si Mr. Sians mula sa Zaprington ang maging judge ng laban na ito at magpasya kung sino ang tama sa marka? Sigaw ni Sean kay Jared. Lahat ng naruroon ay lumipat ang kanilang mga mata kay Jared. Sabik na malaman kung paano niya gagawin ang arcane array. Sa kanilang hindi paniniwala, iniwan ni Jared ang disk. Anong kasaysayan ang maaaring magkaroon ng isang walang silbing slab ng kahoy? Ako ay talagang magtaka kung anong kadalubhasaan ang nakuha mo mga kagalang-galang na salamangkero sa buong taon ng paglilinang. Lahat kayo, ko ang basurang ito ng may labis na kasiyahan. Ang lahat ng mga salamangkero ay umuusok sa isang bahagi ng isang segundo. Maaaring hindi nila maipaliwanag ang aktwal function ng disk. Ngunit sila ay tiyak na ito ay dapat na isang bagay na hindi ka panipaniwala mula sa paraan Galen. Na-promote ito. Dagdag pa, siya ay nauugnay kay Boris. Kaya, inakala nila na ang disk ay maaari lamang maging tunay. Lahat sila ay hinusgahan ng isang libro sa pamamagitan ng pabalat nito. At syempre, ang mapanlinlang na pananalita ni Galen ay nagpatibay sa kanila ng kanilang iniisip. Ang brutal na katotohanan ay hindi sila sapat na mahusay upang sabihin kung ang disk na iyon ay isang mahiwagang item. Parang bagong damit ng emperador. Walang nakakita ni ang kagandahan nito o ang pagiging natatangi nito. Ngunit walang sino man naglakas loob na maging prangka tungkol dito dahil kung gagawin nila. Nangangahulugan ito na hindi sila hanggang sa par. Nanindigan si Jared at naging tanga para ituro na ito ay isang piraso ng kahoy. Ano man, Mage would feel pilloried and agitated. Especially Galen and Boris. Alam nila sa lahat na ang disk ay, tulad ng sinabi ni Jared, isang walang kwentang slab ng kahoy. Para kay Jared, sabihin ito ng malakas sa harap ng publiko ilagay sila sa pinakamahirap na lugar. Excuse me, binata, anong ibig mong sabihin? Gumastos ako ng magandang kapalaran sa disk na ito. At ito nga, pinatotohanan ni Mr. Yans. Ito ay isang bihirang anting-anting na naka-embed sa isang arcane array. At ngayon ikaw ay, tinatawag itong isang piraso ng basura. Mas mabuting bawiin mo ang iyong mga salita kung hindi ikaw ang magdadala ng kahihinatnan. Galen, naging pag-alit, tama siya, na-activate na ni Mr. Holt ang arcane array. Paano mo masasabi na ito ay walang iba kundi piraso ng kahoy? Alam mo ba kung ano ang iniisip ko? Sa tingin ko hindi mo kayang malaman ang kabutihan nito. Disk. Binitukan ni Sean si Jared ng mga salita ng panunuya. Mas malalaman nila kung ang disk ay isang walang kwentang piraso ng kahoy. Naniniwala ako na may mga bagay na mas mabuti. Hindi nasabi. Tahimik na inikat ni Jared ang kanyang mga mata kay Boris at Galen. Iniiwasan ng may kasalanang dalawa ang nagtatanong na mga mata.